Mapagpalang araw po sa lahat po ng nanonood at sumusubaybay sa ating 40 days prayer and fasting for our nation. Na ngayon nga po ay merong tema, the things that I do to step into and claim victory over the evil schemes of the enemy. Bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah, Father God, Hallelujah, Jesus. Jesus, maraming salamat po sa araw na ito na muli po ay makapag-share po kami ng devotion. Salamat po sa opportunity at privilege na magkapit upang mayayag po ang iyong mga salita. Samahan po ako, Ama, sa araw na ito, nawa lahat po ng mapapakinggan ay tumimo po sa kanilang mga puso at kaisipan at maging reminder, kalakasan at gabay po sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ang pangalan mo po, Jesus, ang siyang may hayag, may taas at madakila. Maraming salamat po. This is all we pray in Jesus' name. Amen and amen. Muli po ay mapagpalang araw po sa inyong lahat. Sa lahat po ng nanonood. Okay, ngayon nga po ay ang tema natin ay the things that I do to step into and claim victory over the evil schemes of the enemy. Ay, lahat nga po tayo ay may kanya-kanya pong laban na hinaharap. Dahil po ang kaaway ay laging humahanap po yan ng oportunidad upang tayo ay linlangin o dayain. Kaya napakahalaga po na kung paano po natin mapagtatangkumpayan ang pandaraya ng mga kaaway po natin. Ngayon nga po ay isi-share ko po sa ating devotion ang ilan po sa naging week ko po para mapagtagumpayan po ang mga pandaraya po ng kaaway. Number 1 po, cry out to God. Mababasa po natin sa Psalms chapter 56, verse 9. When I cry out to you, then my enemies will turn back. This I know because God is for me. Crying out to God. Crying out to God for me po is a gesture or expression po of surrendering all my burdens, fears, and desires to God. Crying out to God po is my way of voicing out na, Lord, hindi ko po kaya na wala ka. And Lord, ang laban na ito ay para sa'yo. It is a reminder po na, for me na, crying out to God is reminder po for me na God is in control. Na huwag po ako na dumepende sa sariling lakas para mapagtagumpayan ko po ang pandaraya ng kaaway. And aminin po natin sa ating sarili na we can't win over the enemy by ourselves. Dahil sa mga panahon po na tayo ay nanghihina, lalo pong nahahayag ang kapangyarihan ng Panginoon. Okay, number 2 po is walk alongside others, spiritual support. Mababasa po natin sa Proverbs chapter 24 verse 6. For by wise guidance you can wage your war, and in abundance of counselors there is victory. Huwag po tayong lumaban ng mag-isa. Kasi pwede naman po tayong lumapit or mag-share ng kung ano po ang ating pinagdadaanan sa mga tao na ating pinagkakatiwalaan, tulad po ng ating mga spiritual mentors, pastors, leaders in the church, or sa ating mga pamilya. Minsan po, kailangan natin pong magpakumbaba na may mga laban po tayo na hindi natin kakayaning mag-isa. Ako po ay naniniwala na biyaya po ang mga tao na ating mapagkakatiwalaan. Isa nga po sa ang mahalimbawa ko po ay nung kami ay nagkaroon ng COVID. Inaaman ko po na sobrang drain po ako ng mga panahon na yun. And naging malaking bahagi po ang support system. Ang kanilang panalangin, spiritual support, encouragement,
yung love nila para mas lalong maboost ang aking faith. Even po sa pagpapalaki po sa aking mga anak, napakahalaga po ng spiritual support system na sa pagdidisiplina at paggabay po sa kanila. Dahil aminin po natin na minsan may mga blind side po tayo pagdating sa ating mga anak or sa ating pamilya. So, nandyan po sila to correct us, encourage, and support us when we are down. Tunay po na there is an added power when to come together and pray. And last po, be alert and sensitive to what is going on in your heart and mind. Ang isa sa pandarayan ng kaaway ay atakihin ang ating puso at isipan upang tayo ay linlangin. Be alert and sensitive po tayo sa ating mga nababasa, nakakausap. Isa po sa example nito ay ang social media. Looking at posts and comparing our life to others. Example po siya, buti pa siya, binibless ng Lord kaysa sa akin. Bakit kaya siya may ganito, ganyan, naglilingkod naman ako. Ilan lamang po yan sa mga kasinungalingan na ibubulong sa'yo ng kaaway or sa atin ng kaaway para linlangin tayo. Always check for offenses in your heart. Kung tayo ay na-offend ng kapwa natin or nakapag-comment sa atin ng hindi natin nagustuhan, which can lead to anger. If you're dealing with anger, makakabuti po na i-address po natin ito kaagad bago pa po siya mag-grow sa puso natin. Dahil pwede ito gamitin ng kaaway para makapag-isip na tayo ng hindi magagandang kaisipan na pwedeng magresulta ng paglayo natin sa mga tao or sa Lord. Kung ang kaisipan na yun ay alam natin hindi mula sa Lord, huwag na natin to i-entertain or i-absorb yung kaisipan na yun. Dahil minsan, ito ay nagiging tuntungan ng kaaway para tayo ay pagnakawan at linlangin. Sabi nga po sa Philippians chapter 4 verse 8, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. Bilang pagtatapos, naniniwala po ako na ang mabisang sandata po sa pandarayan ng kaaway ay matutunan po natin na magpakumbaba. Aminin po sa sarili natin na hindi natin kayang mag-isa at ang pag-surrender po sa Panginoon. I hope that this has encouraged you po. Kasama po natin ang Panginoon sa journey na ito at ikaw ay tinitrain lamang po ng Lord upang mas maging malakas. The Lord has given us tools and weapons to use in warfare. Sabi nga po sa Romans chapter 8 verse 37, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. Kumikilos po ang Panginoon sa kaparaanan na hindi natin mauunawaan dahil ang kaisipan at ang paraan po ng Diyos ay hindi kagaya ng kaisipan at kaparaanan natin. Lagi po natin paalalahanan ng ating mga sarili na ang Diyos ay laging may kontrol sa lahat ng mga nangyayari at anumang mangyayari. Walang aksidente o pangyayari nagkataon lamang. Pinahihintulutan po ito ng Panginoon, hindi para tayo ay saktan o pahirapan, kundi gawin tayong mas matatag at malakas sa anumang pong mga pagsubok na darating sa ating buhay. Ang responsibilidad po natin sa Diyos ay sumunod sa Kanya, magtiwala sa Kanya, at magpasakop sa Kanyang kalooban. Nauunawaan man natin po ito o hindi ang Kanyang ginagawa.
Kung gagawin natin ito, matatagpuan natin ang Diyos sa gitna ng ating mga pagsubok. Makikita natin na mas malinaw ang kadakilaan ng ating Diyos. Mas makita po natin ang mas malinaw ang kadakilaan ng ating Diyos. Okay, manalangin po tayo. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father God. Lord, maraming salamat po sa pribilehiyo na makapag-share ng aking experiences kung paano mo po ako sinamahan mapagtagumpayan ang mga panilang kaaway. Salamat po sa pagsama, pag-guide at pag-remind sa amin na sa lahat ng journey na aming hinaharap at haharapin pa. Salamat, Panginoon, sa wisdom at strength upang kami ay magpatuloy sa buhay. Hindi po madali ang bawat laban, Panginoon, pero dahil biniyayaan mo po kami ng mga taong magiging kalakasan namin. At ikaw po, Panginoon, na never kami iniwan sa anumang laban. Kinakaya at kakayanin namin ang mga ito, Ama. Patuloy mo po kaming sakupin at bigyan ng lakas, sumunod sa iyo at magtiwala sa iyo at magpasakop po sa iyong kalooban. Naway patuloy ka po naming matagpuan sa gitna ng aming mga pagsubok at mas makita namin ng mas malinaw ang kadakilaan mo po sa aming mga buhay. Ama, salamat po for giving us tools and weapons to use in warfare. Salamat po sa pagkapay sa amin. Salamat po sa iyong habag at pagmamahal sa amin. Sabi mo nga po sa iyong mga salita sa Romans chapter 8, verse 37, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Thank you for your life, Jesus. Sinasambay, tinataas, tinadakila ka po namin. This is all we pray in Jesus' name. Amen and amen. Maraming salamat po sa pagsama po sa akin sa devotion na ito. God bless po and good night.